ubos na kaya lagi na lang kami o pasader na lang tayo ng pasader. Ayan, mga sabi ko, sige, tiis ka sa paglalaba dahil may katibahala ka sa nanay mo. Yan, namin ko talaga pastor na talaga yung nangihingi na ako ng days, yung lamandi hanggang ngayon. Sabi ko, kahuli-huli Friday. Sinagot niya. Ganun talaga, diba? Sinagot yung prayer ko na ito nga. Hindi ko sila. Yan, So napatunayan mo, si Lord nandyan lang pala sa iyo. Ikaw lang nagkulang ng tawag sa Ako lang kanya. talaga yung nagda-doubt pa, nagdadalawang isip pa. Basta ito lang talaga isang papatunayan ko na talagang pray ka lang talaga na halos mahagulgol ka na. O sige mo ngayon, nagsasalita na ako, naiiyak na ako eh. Yan. Di ba? Nagsasalita lang ako na talagang naghihina na ako, nag-aano na ako. Talaga naman, talagang sinusubok talaga ako. Sige nga, talagang subukan nga kita, kinakatsawang ka pastora, tapos ganyan. Ay, talaga sabi ko, buti na ng pastora talaga pumunta ka dito. Dahil dito ako umiyak dahil pag pumunta ako doon, dahil baka maiyak pa ako doon. Doon ko pa maiyak lahat. Yun. Kaya thank you Lord. At talaga, isa pa yun, pinadala ka talaga ni Lord sa akin. Kasi sabi na, ito, puntahan mo nga doon sis. Kasi dapat ngayon, may prayer and fasting ako. The whole day sa prayer mountain sa Touch of Glory. Tapos, sabi ko, sige, lutuan ko sila lahat maghapon para aalis na ako hanggang bukas sana yung commitment ko kay Lord. Narinig ko ang buses ng Panginoon in my heart, in my mind na Lugatiman family. Parang may naramdaman akong heaviness, yung parang kabigatan. Tapos sabi ko, kanino Lord? Para kanino itong nafe-feel kong emptiness na heaviness heart ko? Lugatiman family. Okay. Kabigatan talaga namin dalawa. Kaya sabi ko, Pastor, bilisan nyo dyan, magluluto ako ng kumain na kayo, dahil alis tayo. Sana naman tayo, Pastora? Doon tayo sa Kalugatiman family, bababa tayo. Ay, dumating, may sasakyan, thank you, Lord. Dumating si brother, ay, Brad, wag ka munong amalis, santayin mo kami, kain muna sila. Nilutuan ko sila ng maaga para, wag na siyang mag-intindi ng kapi-kapi, magdala tayo ng kung ano-ano. Kaya yun, narinig ko ang tinig ng Lord, sabi ko, go to Lugatiman family. Okay. Kinat-off ko yung aking lakad. So, yun, so you see, answered prayer. Glory to God. Diba, mami? Glory to God. Ganyan ako, sis, kapag mayroon akong heaviness or kabigatang nararamdaman, tinatanong ko kay Lord para kanino. Noon na namang araw na nagkita kami ni Pastor Fermalino, hindi ko po ugali ang mag-visitation. For 6 years kaming nakatira dito sa Painaan. Tatlong taon na po. Ngayon pala? Yes, hindi. Pangalawa. Pangalawa? Pangalawa na ngayon. Tatlong taon na ang ministry. Hindi ko po ginagawang mag-visitation. Dahil may rami po akong tao. Sabi ko, nakakaya naman, Na nag-uutos lang ako. Nag-uutos-utos lang ako noon sa mga tauhan namin po. Never mo akong mapabisit. Kasi iniiwasan ko na magkaroon ng issue ba. Kasi ngayon, mo kami, hindi. for the very first time in my life, sabi ko, ito lang ang first time kong nagawa ito. Sa kanya, kauna-una nung timing nandito sila Pastor Fermalino. Katagpo sila ni Pastor Noy. Tapos, in-invite namin, sila ngayon nag-church. Tapos ngayon naman, pangalawa, laging ito ang laman ng spiritual eye ko. So sabi ko, sige Lord, pagtiyagaan ko talagang So, marami akong gustong pinipili na lugar na pupuntahan dito. Ako pinapupunta ni Lord. Di ko rin alam. Pero sige lang. Okay? Pagsalubong pa nga lang nito eh. Sino pa meron? Sabi ko dahil naiinis na ako sa Ikaw. kanila. Naiinis na ako. Si brother, baka may... Sige, sayang pa. Sayang pagkakataon. Gusto rin namin makarinig. para naman sa Panginoon yun. Kung ano naman ang ating mensahe para sa Kanya. Kasi abang kasi nandito siya sa kalagitnaan natin. Nasa kalagitnaan. Anak-anakan namin itong dalawang Kaya parang malapit talaga siya. Oo. Sige, bro. Malapit sa amin. Share ka kahit mga ilang words. Yung anak-anakan namin din sa Yes. sa trabaho. Salamat. Nagpapasalamat naman ako sa ngayong araw na to, kahit itong nakarang linggo na nakalipas, ay makakalipas pa lang. At least naman ay kahit pa paano ay lagi naman ako may nabibiyayaan ng duty kahit na malalayo. Importante talaga. Nabibigyan pa rin ako ng assignment kahit malayo, pinupuntahan ko at least
ginagabayan niya ako lagi. Amen, amen. Araw na pagbiyahe, Pagbiyahe. madaling araw. Oo, tama. Pag-uwi, kahit na naipit sa traffic. Maaga pa siya Mm. nagbibiyahe. At least naman, andyan siya. Lagi niya akong ginagabayan. Oo, amen. Sa mga inaiwan ko sa sa bahay, minsan maaga ako. Minsan umalis ako sa bahay, alas 4 ng Aga madaling pa araw. siya doon, no? Malayo yung mga assignment. Tapos uuwi ka na naman sa gabi. Ipit sa traffic sa EDSA. At least kinakaya pa rin. Andyan naman si Panginoon. At least sabi ko, iwas mo ako sa mga disgrasya. Amen. Sa kapahamak. Lalo pag naka-duty ako sa mga sasamang tao ba. Mga Amen. Kasi minsan, sa trabaho ko bilang isang gwardiya, hindi natin maiwasan yun. Kaya Oo, double ingat pa rin. Kahit pa paano. amen, May amen. hawak siya na pastora na mga Papasalamat pa ako pa yun. mga At least. nawala yung pag-iisip, nawawala yung Hindi naman niya akong pinabayaan. yung Oh, Rehab. okay. Hindi niya ako pinababayaan kahit papaano. Praise Nagkakaroon God. pa rin ng, Sa rehab, yung binabantayan niya? ano po, ng na sapat na hospital pangailangan. na kung saan kayo Kahit rehab. na mahirap. Oo. Kaya pa rin. Sa ano yung mandalo? Sa Buni? Si ano na artista, si Baron. Yun. Uy, Yun. si Baron. Yun lang po. Ay, Ano okay. siya? God, glory to God. Ibig sabihin, si Baron, bakit siya nare-rehab? Yung Si Baron. Rehab siya doon. Tulog Adik ko lasinggero. Adik po siya, lagi siyang may kaaway na. Oh, nagwawala lagi. So, totoo pala talaga yung sinasabi ng TV? Opo, totoo po yun. Hindi po na-rehab sa pinaka. Pero kung mapalapit siya sa Panginoon, mawawala yung mga ano niya. Mga iniisip niya bad, mawawala yun. Dahil sa ano yan, dahil sa droga, kaya may Oo. Kaya dapat i-rehab talaga siya. Oo. Na-rehab siya doon. Pero kung ano na siya, makaka-recover siya kung makilala na yung Diyos, talaga ng totoo. Yan. Okay. Hindi na siya Ito. Oo. So, okay, salamat sa Panginoon sa inyong mga kapatotoo. At kapag nagpapatotoo tayo, alam niyo po ba napapahiya si Satanas? Kasi ang ating pinangangalandakan dito yung kabutihan ng Panginoon. Kaya hindi po natin alisin yung ugaling pagpapatotoo dahil isa po iyan sa tinatawag na gratitude. Ang pagpapatotoo po ay isang bahagi ng pagpapasalamat sa Panginoon. Amen. Pagkilala sa kanyang kabutihan Amen, amen. na ginawa sa ating buhay. Kaya Praise the Lord. napakahalaga po ang magpatotoo. So ngayong hapon na ito, nais kong ibahagi sa inyo naman mga kapatid, ang patungkol sa talinghaga, no? Yung tinatawag na talinghaga noong pagbubuhos ng isang babaeng pagbubuhos ng kanyang napaka-unique na pabango na itong babaeng ito kay Jesus Christ, no? Okay. So ang aking topic ngayong araw na ito is yung tinatawag na sa English is alabaster box, no? So iyong isang alabastro na nakabox. Ano ang laman nitong alabastrong nakabox na ito na napakahalagang bagay na ito na nung unang panahon ang katapat nito ay kung ibibinta mo itong alabastrong ito ay halagang milyon. Wala po kasing katapat ang bango nito sa buong mundo. Wala kang makikitang ganon. Nag-iisa lang itong alabastro na ito na ang nakapaloob ay isang pinakamamahaling pabango na ang tanging mayroong nagmamayaring ganito noon ay yung babaeng bayaran, no? Siya si Magdalena. Oh. So, Magdalena. ngayong hapon na ito, pray muna tayo. Dakilang Diyos, aming Ama, na nasa langit, sa dakilang pangalan mo, Jesus Christ, hinihiling ko, Lord, ang tunay na katalinuhan at karunungang nagmumula sa iyo, at langisan mo ang labi ng iyong abang lingkod, tunay na wala po kami magagawa. Panginoon, kung wala ka sa aming buhay, at inalalatag, inihahayag po namin sa inyo ang pinakalaman ng aming puso at naming isipan sa araw na ito. Ikaw maghari sa aming kalagitnaan, dakilang aming Panginoong Kristo. Ito ang aking samot dalangin in Jesus' name. Amen. 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 So sa madaling salita, itong alabastro or alabaster box, meron po siyang significance, no? Meron po siyang tinatawag na mensahe sa buhay natin. Sa palagay niyo po ba, ano po ang ibig sabihin nitong tinatawag na, ano po ba ang alabastro na inyong pagkaunawa?
isa itong alabastro ng pabango, di po ba? So, kung itong alabastro na ito ay nakabox na pabango, saan po ba natin ina-apply ang pabango? Sa ilalim ng katawan o Sa katawan natin. sa labas ng ating katawan? Sa labas ng ating katawan. Sa labas ng ating katawan. Usually, pag sinabing perfume, panlabas na katawan ang gamit. Di po ba? Hindi po natin pwedeng inumin. Ito ay gamit panlabas sa physical na katawan. Naalala ko po bilang introduction po ng ating Alabas. pag-aaralan natin ngayon. Noong 2016, ang akin pong business ay mga perfumes, no? Nagiging franchiser pa ako ng isang perfume noong 2016 sa Marikina. Ito po ay Ghost V Products. At alam niyo po ba na nangarap din akong nangarap po akong huminto sa pagiging pastora. Kasi nangarap din ako na balang araw gusto ko rin kasing maging normal lang ang buhay ko. Ayoko nang maglingkod kay Lord na yung nagpo-full time. Gusto ko rin makaranas ng isang simpleng buhay na pwede naman akong makatulong. Yun po ang reason ko kay God. Sabi ko, kaya gusto ko mag-business kasi magaling po ako sa marketing, no? Hindi, ang kurso ko po ay malayong-malayo sa pagninegosyo, pero bakit yun po ang hilig ko mag-market, mag-business? So, sa madaling salita, magnegosyo ako ng perfume at nahawakan ko po ang Alimol, nahawakan ko po ang SM North, Veterans Hospital, and buong NCR yata, talagang nahawakan ko. So, sa madaling salita, sa isang araw, nakaka-collection po ako ng 39 to 40K. So, sa isang linggo, pwede po ako mag-income ng 140,000, which is 40% sa akin doon. Halos kalahati nga eh. Ang remittance ko lang dahil po ako sa pagmamarket. Isang araw, sabi ko, Lord, pagod ako napagod ako, ayoko munang magsimba. Pwede po ba yung aking tithes na lang po ang ipapadala ko sa panganay ko? Kasi ako po ay matagal na kabahagi ng Word of Hope. Buntis pa ako sa 2 kong anak noon. Diyan ko na ipinanganak, talagang diyan namulat yung anak ko. So, sa madaling salita, ang mga tithes and offering ko lumalakad na hindi na ako po ang nag-worship kay God. Isang araw, nakalimutan kong ako po ay nakapangako at nakakomit ng maglingkod kay Lord. Pero dahil sa matinding pangangailangan, tumalikod ako ng sandali sa aking paglilingkod sa Panginoon. Hanggang sa nagkasakit po ako dahil may allergy po ako, bawal po sa akin ang palaging sumisinglot ng pabango. So nagkasakit po ako ng ketong. Na kung saan parang litson na ang katawan, leprosy, yung parang ang katawan ko po ay parang litson na, no, na yung mata na lang ang nakikita at saka yung mga kuko. So lahat po ito nakatakip na kasi ikinahihiya ko. Binigyan ka ng solusyon ni Lord, no? Ngayon, lahat na ng mamahaling dermatologist sinubukan ko, mamahaling gamot. Hanggang isang araw, give up na ako ni Pastor Ray sa Panginoon. Sabi niya, kung hindi mo pagagalingin ang aking misis, ang aking asawa, Panginoon, di kunin mo siya. Ganon din ang prayer ko. Kasi natitempt na ako kung saan-saan ako nagpapagamot. Natempt na nga ako magpagamot sa manggagamot. Pero pagdating sa manggagamot, hindi po niya kinaya ako natignan. Para bang yung anointing nandoon pa. Hindi po nakakilos yung manggagamot sa harapan ko. Kundi sabi niya may allergic ka. Balik ka doon ka sa inabog ako. Oo. So mismo yung manggagamot ay hindi niya nakapenetrate sa akin. Ganun po talaga. So ibig sabihin hindi pa hiniwalay ni Lord yung anointing sa akin. Sa madaling salita, sabi ko, Lord, parang iba na itong nararamdaman ko. Kung hindi mo na ako magaling, sige, ready naman po ako. Alam ko naman na sa iyo ako. Pumunta ako sa Gethsemane Prayer Mountain. Doon po ako humingi ng tawad sa Panginoon. Ngayon, sa paghingi ko ng kapatawaran sa Panginoon, after 7 days na prayer and fasting, hindi po ako nakilala ng admin ng Gethsemane Prayer Mountain. Dahil nung bumaba po ako po ay nagbalik sa normal lahat. No? Sa madaling salita, ibinalik ulit ng Diyos kasi nakipag-bargain ako ulit sa Panginoon. So sa madaling salita, meron pong nakabox sa puso ko kung ano man yun si Lord at ako lang ang nag-deal. Na yung box na yun na nasa puso ko sa buhay ko ay matagal ko, masandali kong ikinulong yon sa sarili ko na naitago ko
yung tinatawag na masamyong pabango sa Panginoon. Yun po. So sa hapong ito, gusto ko pong i-share sa inyo, napakahalaga po itong mensahe ng ito, yung Ayun, tinatawag wala, na the Wala ibig alabaster sabihin box ng ano, of master. our life. No? Lahat po tayo may kanya-kanya pong nakabak sa buhay natin. Lahat po tayo may kanya-kanya Yan pala yun. tayong itinatago sa harapan ng Diyos. Oh, di ba? Lahat po tayo, mayroon tayong tinatawag na ayaw nating ilahad yung ating tinatawag na comfort. Mas gusto natin kasi